Hindi lahat ng pangaral ni Jesus ay pabor sa atin. Kahit ba masakit at mahirap, kaya nating panindigan ang pagiging tagasunod ni Kristo bilang isang Katoliko? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya." Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito ay loobin ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay conviction. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po ang ating Word of the Day channel sa YouTube dahil unti-unti na po tayong magmamigrate sa YouTube at pwede nyo na mapanood ang Word of the Day sa inyong Smart TV. Mga kapatid, pagbati rin po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating Word of the Day sa mga nakikinig sa Radio Maria. Ngayong araw na ito ay dinadala tayo ng ating Ebanghelyo sa isang napakahalagang salita, conviction. Faith and conviction. Napakahalaga. When we speak of faith, hindi maihihiwalay ang salitang conviction. Napakahalaga ng paninindigan, matibay na paninindigan sa pananampalataya. Dahil maraming bagay sa buhay natin ang pwedeng makaapekto sa ating buhay pananampalataya. Nariyan yung kahirapan, nariyan yung mga iskandalo, nariyan yung mga umuusig sa atin, naninira sa atin, nariyan yung mga problema sa buhay na pwedeng magpahina, magpawala ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid bilang isang Katoliko na maging matatag at matibay ang ating pananampalataya, and that is what we call conviction. Na anuman ang dumating sa buhay natin, maninindigan tayo sa pananampalataya. Hindi mawawala, hindi manghihina ang ating pananampalataya. The more we suffer, the more we are persecuted, the more na maraming mga hamon, mga challenges sa buhay na dumarating, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Yung wala sa ating choices, yung iwanan ang pananampalataya. Rather, mas lalo pa itong tatatag. Yung tila ba mawala na ang lahat, wag lang ang ating pananampalataya sa Diyos. This is what we call conviction. Dito sa ating gospel, itinuturo sa atin
na hindi lahat ng mga sumunod kay Jesus, hindi lahat ng mga nakinig kay Jesus, hindi lahat ng mga namangha sa ginawa ni Jesus ay nanatiling sumusunod sa Kanya. Many of them ay iniwan si Jesus. They left Jesus. For what reason? Dahil hindi nila matanggap ang katuruan ni Jesus. Especially this part of the gospel. Ito yung napakahabang diskurso tungkol sa bread of life, and I think this is the longest discourse sa Ebanghelyo ni San Juan na tumutukoy sa pagiging tinapay ng buhay ni Jesus, to the point na sinasabi ng Panginoon na malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This they cannot accept. Na para bang ang tingin nila sa sarili na magiging cannibal sila, kakain sila ng laman at iinom sila ng dugo. This they cannot accept. At dahil hindi nila maunawaan, hindi nila matanggap, iniwan nila si Jesus. At alam ni Jesus ang tumatakbo sa isip ng kanyang mga alagad. At sabi niya, kayo ba? Iiwan niyo rin ba ako? Ito yung magandang tanong sa atin, mga kapatid. Kapag ba hindi mo na nauunawaan ang iyong pananampalatayang Katoliko, ang iyong pananampalatayang Kristiyano, iiwanan niyo na rin ito. Marami ang umaalis sa simbahang Katoliko hindi dahil sa mga pangit nilang nakita, hindi dahil sa mga dasal na hindi dininig. Maraming umalis sa pagiging Katoliko, hindi rin dahil sa maganda yung offer ng ibang mga sekta at relihiyon. Maraming umalis sa pagiging Katoliko dahil hindi nila maunawaan ang pananampalataya at hindi nila matanggap yung pananampalatayang Katoliko, pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, narinig natin ang sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus. Kayo, iiwan nyo rin ba ako? Ano ang sabi ni Jesus? O anong sabi ni Pedro kay Jesus? Panginoon, saan pa po kami pupunta? Nasa iyo ang salita. You have the words of eternal life. Kaya sabi niya, kami naniniwala. We believe and we are convinced that you are the Son of God. Na ikaw ang banal ng Diyos. That conviction na ipinakita ni Pedro on behalf of the apostles, ito rin sana yung conviction na magkaroon tayo. Na mag-alisan man ang marami, iwanan man si Jesus, maninindigan tayo, maniniwala tayo, kakapit tayo kay Kristo. At ito yung napakahalagang mensahe sa ating lahat. Maraming nag-alisan, maraming pumunta sa ibang sekta, maraming tumalikod sa pananampalataya dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ikaw, mananatili ka ba? Kakapit ka ba? Ito yung grasyang hilingin natin, mga kapatid. Itong faith and conviction na ito. Ang pananampalataya, pinaninindigan. Ang pananampalataya, niyayakap ng buo. Kahit na yung mga katotohanang itinuturo ng Diyos, itinuturo ni Jesus, na mahirap tanggapin at unawain. Yung pagmamahal sa kaaway, yung pagtalikod sa kayamanan, yung pagmamahal sa kapwa, yung radikal na pagsunod kay Jesus. Lahat ng ito, mahirap sundan, mahirap yakapin, mahirap paniwalaan. Pero, kakapit ka ba? Mananatili ka ba? Kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi mo maunawaan. Mga kapatid, ito yung grasya. Faith is a gift. Conviction is also a gift. Hilingin natin to sa Diyos. At hindi natin o hindi tayo pagkakaitan ng Diyos.
Kapag hiningi natin sa Diyos yung pananampalataya at paninindigan, ibibigay sa atin ito ng Diyos. Kaya nga, hingin mo, humingi ka sa Kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng katatagan at ng matibay na pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, patatagin mo ang aming pananampalataya. Patibayin mo ang aming paninindigan kay Jesus na siyang tinapay ng aming buhay, siyang pagkain namin at inumin namin upang kami sumigla at upang kami ay patuloy na mabuhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.